Good morning mga kaibigan. So meron tayong pagkukwentuhan ngayon. At ito ay pinagpaalam ko rin naman dun sa humingi sa akin ng advice. Sabi ko, pwede ko ba i-share to sa page ko para din matuto rin yung mga nagtatry bumili ng second hand na sasakyan. Kagaya nung binabalak mo. Pero low budget at ang gusto ay yung modern features. Yan. So magandang usapan kasi, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, okay lang, wag mo na lang akong pangalanan. Sabi niya. Sabi ko, oo naman. Hindi ko naman pinapangalanan talaga yung mga ganun kasi gusto ko lang i-share yung idea. O yung, kasi humihingi rin yung ibang tao na suggestion sa akin. Kung okay daw ba yung ganito, okay daw ba yung ganyan. Siyempre, base sa personal experience ko, yung sinishare ko. So, eto na mga kaibigan. Meron tayong tropa na ang tanong sa akin, okay ba itong sasakyan ito? Kasi modern yung itsura, madaming features sa loob, pero ang mura lang 200 plus lang. Sabi niya, kala mo hindi siya 2000 model na kotse, yung parang 2000 hanggang 2010. Kala mo mga 2015, ganyan pataas, 2020, sabi ko. Oh, medyo maraming ang feature niya sa sasakyan na yan. Ang problema dyan, sabi ko, since yung budget mo ay saktong-sakto doon sa kotse na yun, magiging problem mo dyan pag yan ay nagka-problema yung isa sa mga feature niyan. Halimbawa, ABS, module. Kilala pa naman yan sa notorious na nasisira ang ABS module, sabi ko. Alam mo ba magkano yun? Sabi ko sa kanya. Ang ABS module niya, base sa pagtatanong ko, hindi bumababa ng 30,000. May edad na yung auto. Ay ko, kung sakali masira ba yun, okay ba sa'yo? Willing ka ba? Pyesa pa lang yun, wala pang labor. Mahal naman. Para ako nagpa-overhaul, sabi niya. Pero hindi, ganun talaga eh. Kasi yan, mga kotse na yan, kaya mababa yung value niyan, yung resale value. Kasi once na masira, medyo mahal talaga yung parts niya. Hindi kita dini-discourage, pero yan ay base sa karanasan namin sa talyer at saka before pa ako mag-talyer, ganyan din kasi ako, sabi ko. Ang gusto ko, makatikim ako ng pinaka-modern o modern looking na sasakyan, yung hindi na siya box type, na hindi na siya bulok-bulok, na luma, na hindi masyado makaabot yung aircon sa likod. Kumbaga yung moderno ba? Hindi na siya luma-luma ang dating, pero mura lang yung presyo, sabi ko sa kanya. Ganyan din ako dati. Kahit nga ex-taxi nilalabanan ko eh. Basta lang makatikim lang ako ng modern na yung feels, di ba? Kasi sanay ako sa luma talaga eh, yung binubuhusan pa ng tubig yung condenser para lumamig pag nabilad sa tanghali. Yung mga mayat-mayat check ka ng check kung nagbabawas yung kulat o tubig. Diba? Tapos pag nag-stoplight, medyo kabado ka kasi pag biglang nanginig ng kakaiba yung makina, alam mo na. Tulak na kasunod no. Alam mo yun, yung mga experience ko na ganun. So, yun yung nagtulak sa akin noon na bumili ng isang ex-taxi na modern sa halagang 70,000. Sabi ko, wow, ang sarap pala ng 2011 model. First time ko nagkaroon ng 2011 nun. 70,000 lang. Kaya lang, ex-taxi. So, yung body, expect mo, tahi-tahi yung bumper. Tapos yung mga pinto, lamog sa masilya. Pero ang aircon, modelo talaga. Kaya lang may amoy yosi. Siguro yung driver ng taxi nag-yosi sa loob. Anyway, yun nga, sabi ko sa inyo, sabi ko, ikaw, parehas kita. Nung time na nandyan ako sa lugar mo. Basta modern, basta modelo, tapos mura yung presyo, laban na. Sabi ko, okay yan. Kung yan yung mga common cars. Ano ba yung common cars? Sabi ko. Yung marami sa kalsada. Sabi ko, yung marami kang makikita na kaparehas. Kasi ibig sabihin nun, pag marami sila sa kalsada, marami kang mabibilan ng pyesa. Maraming mekaniko na marunong gumawa niyan. Kahit sa malilit na talyer, kaya nila yung ayusin. Ang pyesa, kahit sa katayan, minsan nakakakita. Diba? Hindi laging kasa o brand new. Pwede kang mamili sa malilit na auto supply. Tapos nagagawa ng paraan. Pag nasira,
pwede mong gawan muna ng paraan pansamantagal. Ay ko, yun yung mga common cars. No? Ay ko, pwede doon. Ang mahal naman kasi. Sabi ko, kaya nga ako bumibili ng X-Taxi noon para lang ako makabili ng moderno Kasi nga, gusto ko lang makaranas nung umaabot yung aircon talaga sa likod kahit bilad yung araw, tas heavy traffic Pero yun nga, sabi niya, ano bang problema dito sa brand na to? Sabi ko, yun lang naman. Masarap sakyan yan, matulin ang makina, moderno ang loob, ang ganda ng labas, no? Ay ko, yan yung mga kotse na hindi halata na wala kang pera. Naalala ko yung biro nung tatay ko sa akin dati, nung meron akong Mercedes na luma. Sabi nung tatay ko, binibiro niya ako sa akin, kotse mo na yan. Sabi niya, okay yan. Ay ko, bakit? Sabi niya, kahit wala kang pera, hindi halata Kasi Mercedes tapos diesel. So, ang tipid, tapos naka-Mercedes ka, totoo naman, kahit 200 lang pera ko, pagkasang ko lang na 150 yun noon Yung 200D ko na Mercedes-Benz, 1979. Iba rin siyempre, naka-Mercedes ka, tapos, hindi naman nila alam na diesel pala yun na matipid. May aircon ka, diba? So, old money ang datingan. Pero ang pera mo, 200 pesos. Tanda-tanda ako pa yun. Kami ni Mrs. nag-SM Santa Rosa kami. Naka-Mercedes kami na luma. Kulay puti yun. Clear glass. Tapos leather seat. Talaga namang sakto lang yung pera pang diesel. Tsaka pang pang parking fee lang Pang toll gate lang. Grabe. Pag hindi, bayan-bayan kami nun. Santa Rosa hanggang Kabuyaw. Mamatid pa kami nakatira nun. Sorry, sa Forteza pa pala. Sa Kabuyaw. So, ayun, sabi ko sa kanya, kung ako sa'yo, ang bilhin mo na lang, yung common car. Huwag na yung sobrang social na auto na yan. Kasi, pag nasira yan, ang pera mo ganito. Kasi kilala mo naman Kilala mo naman yung kausap mo na pinagtapat naman niya na ito ang source of income Tapos, magkukotse ka nung ganon. Sabi ko, Paps, pang mayaman kasi yan. Hindi naman sa inaano kita, pero pag nasira talaga yan, payong kapatid ito. Sabi ko, payong kapatid, wag muna yan. Kasi pag nasira, kahit ako, na mekaniko na may talyer, nasasaktan talaga pag bumibili kami ng pyesa niyan sa Maynila. Hindi ko sinisiraan yung ibang brand dahil wala naman akong brand na sinasabi. Pero yung iba dyan, syempre, magko-comment, ganito yan, ganyan yan. Maraming brand na ganun, na mahal ang pyesa pag nasira. Kasi nga, konti lang sila sa kalsada, masyadong limited yung pyesa dito sa mga maliliit na auto supply. Kaya yung luwas mo pa lang, para ka nang bumili ng pyesa ng ordinaryong common car ba. So, kung ang pyesa, ang water pump nitong common car nasa 1.2, 750. So, yun, paluwas mo pa lang yun sa Maynila at magpapaikot-ikot ka pa muna bago ka makabili ng water pump ng mga ganong model. O kaya, palalamog mo, di ba? May bayad din yun. Illegal online, baka magkamali, so soli mo pa. So, yun lang. Hindi ko naman sinisiraan yung brand na yun sa'yo. Pero kasi, may mga sakto na brand para sa bawat tao Kumbaga, wag mong pilitin na sobrang modern nung maging sasakyan mo diyan sa maliit na budget. Maglaan ka lagi ng pang-repair. Sa kanya. Maglaan ka ng pang-repair para kung masira man yung common car na nabili mo, meron kang pampagawa. At saka ako man, matutulungan kita kasi kinikater namin sa talyer yung mga ganyan. Halos everyday may mga ganun sa amin. Pero pag yan ang bibilin mo, sabi ko, madalang pa yan sa patak ng ulan kung dumalaw sa shop namin yung ganyang model, sabi ko. So talagang kung sa isang buwan, minsan 2 lang, 3 lang yung naliligaw na ganyan sa shop. So kahit ako, baka hindi kita masyado matulungan dyan. May mga specialist yan At minsan, yung specialist, talagang mahal din ang singil. Kasi nga, espesyalista Hindi ko sila masisisi. Skill nila yan. Huwag lang mambubudol, syempre. Porket ikaw lang yung may alam
bubuduli mo na yung mga tao. Kaya maganda rin yung common car, sabi ko sa kanya. Kahit saan siya, pwede mo i-canvas ng gawayan. Pwede mo tanongin, magkano po dito? O sa inyo po, magkano po? E di compare mo na lang, di ba? O Dok, magkano sa shop nyo? O ayan, di mabilis ka makakuha ang quotation. Pag yung masyado kakaiba na auto, ano yan? So, limited lang yung pwede mong pagpagawaan. So, kailangan talaga, mayroon ka rin talagang ganun. Kasi, sabi ko, yan yung mga kotse, yung mga tao na may iba pang kotse. Sabi niya, bakit? Eh kasi pag nasira yan, hindi lang yan minsan isang araw ginagawa, 2 araw matagal. Kasi yung paghahanap pala ng pyesa. So wala akong magagamit. Diba? So yun lang naman. Pero masarap gumamit ng mga kakaibang sasakyan. Sa totoo lang. Kita nyo naman yung mga sasakyan ko. Hindi yan mamahalin. Pero unique sila sa kalsada. Yung Sprinter, Starlet, yung Crown. Diba? Yung iba pa. Mga nakatago. So, meron ganun. Masarap gamitin, masaya. Wag lang masisira. Kasi pag nasira, dapat ready ka talaga. Minsan, yung cost ng repair at parts ay nagiging mas mahal pa kaysa sa buong sasakyan. May ganun po. Kahit luma na yung sasakyan. So, yun lang. Sana meron kayo natutunan. Simpleng kwentuhan lang naman to mga kaibigan. Salamat kung tinapos niyo yung video. Pero yun nga, na-convince ko naman siya na bumili na lang ng common car para mas madali ko siya matulungan pag siya ay nagka-problema sa sasakyan. At hindi rin siya mahirapan kahit saang shop siya pumunta. Kahit saang shop niya dalhin. Saang shop man siya tumirik, pumunta ka ng norte, konti lang ang auto supply doon, konti lang ang talyer, kaya nilang magawa. Hindi kagaya pag nung nasa norte ako, sabi ko, pag tumirik yung kotse ko dito na isa, feeling ko, hintayin ko pa sa eBay dumating yung pyesa. Kasi wala dito eh. Talagang kahit sa Maynila, pahirapan din eh. Pag bumibili ako ng maintenance parts nun, yung mga brake pad, air filter, oil filter, minsan ganun. In-order pa talaga. So, great power comes with great responsibility. Sabi nga ng tuyuhin ni Spider-Man. Gusto mo yung mga ganyan sasakyan? Ihanda mo lang ang sarili mo. Kasi mas matindi ang responsibilidad pag ganyan ang sasakyan. O, yun lang. Maraming salamat. Back to work na tayo. Bye-bye po.